rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang ganda ng Mama Sam ninyo, di ba? So yon, so nararamdaman ko iba na talaga ang season ngayon. Holiday season na. Bakit? Kasi dati, kapag ganitong mga oras, may liwanag ka pang makikita. Tapos mula nung pumasok yung November, alas 5:30 pa lang or quarter to 6, sobrang dilim na dito. Hindi katulad nung dati na talagang lumulubog talaga yung araw dito. Yung mga 7 o'clock or 7:15, ganun. May liwa-liwanag ka pang makikita. Ngayon, sobrang dilim na. Akala mo alas 9 na ng gabi. So, yon. So, sabi ko, okay. Naramdaman ko siya yesterday kasi parang sabi ko, ano ba to? Parang late na ako. Tapos pagtingin ko sa oras, alas 5 pa lang, pero kung titignan mo, para na siyang mag-aalas 7. Sabi ko, parang ang dilim? So, yon. So, papasok na kasi ang Christmas. So, yon. So, Merry Christmas sa atin lahat. So, kamusta naman kayo? Kamusta yung araw ninyo? Ako medyo okay, more than yesterday. Kung mapapansin ninyo, hindi na ako ngongo, di ba? Hindi katulad kahapon talaga, pero may konting sipon pa. So, yon. So, masaya naman ako today kasi yung klase ko, konti lang. So, medyo happy ako kasi 4 hours lang, hindi katulad yesterday na talagang puno talaga yung schedule ko. Yung tipong ang pahinga mo lang, kakain lang. Yung ganon. Tapos, yung sa ano naman, yung Monday ganun din. So, bukas, konti na lang. Pero sa Friday, good luck. So, yon. Kasi mahaba-haba na naman. Anyway, so, ganun talaga, di ba? Masasanay din tayo. Kasi parang first week siya, pinabigla yung katawan mo. But, ano naman ako, parang full charge naman ako at happy naman ako. So, yan. At eto na nga, Diyos ko, nakakaloka. Nakakaloka ang alin. Nakakaloka, syempre, ang mga eksena dito sa Miss Universe. So, syempre, yung pambato natin nung unang araw na anong kahapon, naka-red siya, di ba? Na bonggang-bongga. Tapos kagabi, naka-ano naman siya, naka-demi. Diyos ko, parang habang tumatagal yung Miss Universe, in fairness kay Chelsea talagang nagle-level up yung styling niya. Sobrang ganda ng mga nakikita natin sa kanya. Hindi ako magrereklamo doon sa mga nakita ko kay Chelsea kasi sobrang winner naman, in fairness naman sa kanya. Yung iba yung flavor, alam mo yon, iba yung eksena, iba yung ipinapakita. At ang nakakatuwa dito, yung alam mo yun, yung kumpiyansa siya sa sarili niya, kung paano niya igagalaw yung sarili niya, paano niya ikikilos ng tama dito, at wala akong nakikitang mali para sabihin natin, ako si Chelsea, may El Tukuyo yan. In fairness naman kay Chelsea Manalo, hindi siya kasi lakas na katulad ng iniisip mong kandidata ng mga inilaban natin nung mga nakaraan sa Miss Universe. Pero in fairness naman sa kanya, wala naman siyang ginagawa na hindi maganda. Kumbaga parang lahat talaga ay nandoon lang, swak lang pinapakita niya yung tamang galawan, tamang eksena, and then tamang pagbibigay sa mga taong nakikita niya. So ayun lang, medyo nawo-worry lang ako kasi yung ano lang pala, tawag dito, yung chaperon niya, lagi siyang hinihila. Alam mo yon. Kasi medyo si Chelsea kasi parang hindi niya napapansin yung mga chaperon, 'di ba? Parang pinapamadali sila. Pero siya, nandoon pa rin siya sa camera na parang yung mga sumisigaw sa kanya, nag-i-stay siya doon ng konti. Dapat may iwasan niya yon kasi syempre, ang Miss Universe kasi stricto talaga sila pagdating dyan. Actually, hindi lang sa Miss Universe, kahit saan. Kapag may chaperon talaga, medyo dapat sila, maingat. Kasi ganun nga, di ba, yun nangyayari. At good luck, di ba? So, yon. So, nakakalungkot, pero sana maiwasan yun ni Chelsea, yung mga ganong eksena. Yung nahihila siya ng chaperon niya. Kasi madalas pinapaganon na siya. Ganon. Pero hindi naman madalas. Ano lang, sometimes. Parang yung mga nakita kong video,
kanina sunod-sunod na, ginaganon siya ng chaperone niya. So yun, so sana may iwasan niya yun. Gayahin niya si Peru, kasi si Peru, tingnan mo, hindi siya hinawakan ng chaperone niya. Alam niya kasi yung tamang galaw, na dapat dito lang ako pupunta, tapos diretso ako doon. Oh. So yun, yung mabilisan lang, yung parang babati ka lang talaga sa mga tao. Hindi yung magbababad ka or magpapakuha ka ng picture. Kasi ang ending niyan, madidemerit ka. Diba? So yun. So, dapat aware siya dyan. And then, eto na nga. So, sabing ganon, sino ba ang malakas pagdating sa Asia Pacific, sa grupo ng mga Asian? Maraming magagaling at magaganda talaga sa Asia. Sa totoo lang, maraming mga kandidata na, alam mo, palaban, nandiyan si Myanmar, Cambodia, iba yung beauty talaga nila. Iba talaga yung pinapakita nilang ganda. But, syempre, may malakas, di ba? Actually, si Vietnam sana eh. Kaya lang si Vietnam, parang feeling ko isa pa to si Vietnam na parang lagi din may attitude. Ganon. So, gusto ko, actually, pwede dyan pumasok si Victoria Velasquez Vincent kasi Asia Pacific eh. So, si Victoria, isa si Victoria na alam mo yung very elegant kumilos, tapos sobrang panalo din talaga yung beauty niya. So, ayun, pwede yan. Tapos, pwede din talaga si Thailand. Kasi si Thailand malakas din eh. Sabi ko nga baka nga mapunta ang kay Thailand, yung Asia Pacific. Na, di ba kasi magkakaroon nga ng ano ba yung apat na title daw doon sa Asia Pacific? Ano ba to? Continent by continent. So, yon may a-announce silang apat. So, baka mapunta to kay Thailand, yung baka maging Queen of Continent. Pero minsan naiisip ko, baka din si Philippines. Baka ibigay nila to kay Philippines tapos ipanalo nila si Thailand, 'di ba? Sa coronation, yung mga ganon. Yung ibig ko sabihin, yung parang sa supranational, binigay kay Philippines tapos ang panalo si Indonesia, ganon. So, yun. So, baka feeling ko ganon yung mangyari. So, sabi ko, kakaloka ha. Kayo ba, naiisip nyo ba yon na kasi di ba mayroon ng apat na continent and then baka mapunta kay Chelsea yung title na yon, Queen of Continent. Kaya itong tawag dito, si Halo, panay ang lapit kay Chelsea. So baka mamaya ibigay niya yan kay Chelsea para okay na, sige na, manahimik na ang Philippines. So doon na, para alam mo yon, hindi tayo magalit kung si Thailand ang mananalo dito sa Miss Universe. So, ewan ko lang, naisip ko lang ha. But, tignan natin. Pwede din naman kasi si Thailand eh, di ba? Pwede din si Thailand talaga ang makakuha ng title na yan. Pwede din kay Chelsea. So, depende. So, yon. Kaya, naku, nakakaloka. So, pag nagkataon, nakakaloka talaga at tumbling talaga ako dyan. Matignan natin kasi sobrang din naman talaga eh. Yung tawag dito, mahirap kasi ang laban na to. Madami nga sa Asia, hindi lang naman si Philippines at saka si Thailand. Sabi ko nga kahit na si Cambodia, pwede din, maganda din kasi si Cambodia, pwede din si Indonesia. Actually, si Indonesia, piling ko may tukuyo na naman ngayong taon na to eh. So yun, so medyo mahirap kasi yung laban ni Indonesia, sobrang tahimik lang. Sabi ko, mas malaki pa nga yung chance sa kanya ni Myanmar, di ba? Kasi si Myanmar, may eksena din eh, sa si Vietnam. Si Vietnam naman, pinagalitan to ni Halo. May nakita akong video, pinagalitan siya ni Halo. Kasi yakap na yakap siya kay Halo. Sabi nila, ipakita mo yung sash mo, yung ganon. Ewan ko kung napansin ninyo yun, yung yun eh, yung Katarina ba yon? Katarina's Night. Ayun. So, masyadong agresibo tong si Vietnam na magpa-photos kay kay Kun An. Anyway, so hindi ko alam kasi minsan nababanggit din kasi talaga ni Kun An lagi, 'di ba? Si Vietnam maganda, si Vietnam tapos si Myanmar nababanggit na rin yan. So, depende. But ako tingin ko kay Chelsea ibibigay ito. So, yon. So, pwedeng kay Chelsea or kay Thailand. So, alin lang sa dalawang to. But abangan natin. But syempre, pwede din dyan maka-eksena si Victoria Velasquez. But tingnan natin kung sino sa kanila. But ang nakikita kong malakas na naglalaban dyan sa Asia Pacific na yan ay si Philippines at saka nga si Thailand. So possible sa kanila mapunta, isa sa kanila mapunta yung award na yan. Ganon. Tapos ano ba silbi?
wala, 'di ba? So baka gagawin niyang parang sa Miss Grand, may 10. May corona na ganun, yung parang sa Miss Supranational, 'di ba? Ewan ko, depende na 'yan sa kanila. So sabi ng gano'n, marami daw pagbabago magaganap dito sa Miss Universe. Eh di abangan natin yung mga pagbabago at makikita naman natin 'yan sa Coronation Night. Kung ano ba yung mga matinding pasabog ng Miss Universe. 'Di ba? So 'yan. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.